Tukoy na ng COMELEC ang daan-daang lugar sa bansa na dapat daw bantayan sa parating na 2025 midterm elections. Kabilang sa mahigpit na minomonitor ang halos 40 lugar na nasa ilalim ng red category na karamihan ay nasa Mindanao. Narito ang report ni Kari Cator. 4 na buwan na lang, eleksyon na, kaya ang COMELEC markado na ang mga lugar na isa sa ilalim sa areas of concern. Hinati yan sa 4 na kategorya, ang green, yellow, orange at red. 188 na lugar ang isinailalim sa yellow category o yung mga lugar na may suspected election-related incident at posibleng kinabibilangan ng private armed groups. Higit 170 naman ang nasa orange category o may serious armed threat, habang 38 na lugar ang nasa red category o yung mga posibleng isailalim sa COMELEC control. Ayon sa COMELEC, karamihan ng mga nasa red category o yung mga posibleng magkagulo nasa Bangsamoro Region o BARM. Pero mas marami naman daw yung mga nasa green o yung mga lugar na walang banta sa seguridad. Mataas ito, itong 1,229 na to, na green. Ibig sabihin, wala silang kahit anong election-related violence. So again, magandang indication to. Para maiwasan lalo ang anumang gulo, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na masihigpitan nila ang pagpapatupad ng gun ban sa BARM simula sa linggo, January 12. Sasabayan ito ng pagdadagdag ng tauhan ng Philippine National Police sa kada checkpoint sa Bangsamoro Region. Kami na nag-checkpoint, alam namin delikado. We want to make sure na safe po yung ano natin. Kasi kung mas konti po yung tao natin, and of course, red flag po yung pupuntahan natin, baka kainin lang. Ang term natin, baka ma-ambush pa kami. So makakakita po kayo, kaya kanina, we're talking po for additional forces po na dadalhin po namin dun sa BARM. Bukod sa mas mahigpit na gun ban at checkpoints, muli ring binuksan ang National Election Monitoring Action Center sa Camp Crame. Dito imomonitor sa tulong ng mga CCTV ang magiging botohan at bilangan, lalo sa mga lugar na itinuturing na areas of concern. Napaka-importante po nito. May mata ang COMELEC kahit wala kami doon. Sa ngayon, nasa 120 insidente ng karahasan na ang naitala sa buong bansa nitong 2024. Pero 12 pa lang daw dyan ang hinihinalang election-related. Kaya babala ni COMELEC Chairman George Garcia, Sa lahat ng mananakot at gagawa ng krimen at karahasan sa lahat ng botante natin, sa lahat ng mga election officials namin lalo sa field, at sa lahat ng electoral board members, we will make your lives difficult. sa hanay naman ng mga kakandidato, plano raw ng AFP na i-background check ang mga tatakbo sa 2025 elections para masigurong wala nang makakalusot na foreign actors gaya ni dating Bambantarlac Mayor Alice Go. Pag meron po kami nakita na mga red flags, we will inform the COMELEC about this. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Cator, News 5.